Yes, maraming salamat, Princess. Sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin dito sa Malacanang, bibisita nga si Pangulong Aquino sa Davao Oriental at Compostela Valley. Kasama na ang ang bayan ng New Bataan, kung saan sisilipin ni Pangulong Aquino kung ano pa mga kailangan tulong na dapat ibigay ng gobyerno. Naipabot na rin niya ang pakikiramay ng Pangulo sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay sa tulong na rin ni DILG Secretary Mar Rojas. Patuloy na nakatutok si Pangulo Aquino sa ginagawang search and rescue operations ng gobyerno matapos manalasa ang Bagyong Pablo sa bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa kanyang pagsasalita sa 10 Accomplished Youth Organizations o Tayo sa Malacanang, inamin nito na labis niyang inisip ang epekto nito, partikular na ang pagkawala ng iba pang mga residente mula sa apektadong lugar. Nagsalita ang Pangulo kaugnay ng bilang na nasawi at nawawala dahil sa bagyo. Talagang ang isip natin ay nando siyempre sa Mindanao, yung lalo na yung number ng missing, no? Parang gusto mo magkatiyakan itong ating mga kababayan na missing, sana mahanap, no? Sana mailigtas. Kahapon pa naisip natin siyempre nung nag-umpisa pa lang na yung bilang nung umaga yung mga 30 hanggang 60, napapag-isip na tayo, may nagawa pa ba tayo or may magagawa pa ba tayo para pati 30 o 60 yun naisalba natin. Ngayon po yung tinatayang bilang ng namatay lampas 300 na. At marami po tayong katanungan na buwabagabag sa ating po kaisipan mula kagabi. Magtutungo bukas ang Pangulo sa Davao Oriental at Compostela Valley para personal na alamin kung ano pang kailangan tulong ang dapat maiparating sa mga apektadong lugar. Git ng Pangulo, ginawa na ng gobyerno ang lahat para maibsan ang panganib dulot ng bagyo. Pero pagtiyak ng Pangulo, hindi hihinto ang pamahalaan para isaayos ang mga sistema para sa kaligtasan ng publiko ng kalamidad at iba pang sakuna. Gusto ko ng tugon, no? Gusto ko masabi at makaharap sino mang Pilipino na talagang lahat ay ginawa na natin para nga maisalba ang ating mga kababayan. Para sa akin po, maski isa mamatay, sobra po. Kaya muli na naman pong humaharap ang ating bayan sa isang panibagong pagsubok na dulot nga ho ng bagyong si Pablo. Sa mismong sandaling ito, may mga nagtatala pa rin ng kabuuang pinsala na bunga nito. Mga bahay, ari-arian, at pinaka-importante po, buhay na inagos ng sakuna. Nakakalungkot pong isipin na may mga kababayan tayong magpapasko, hindi sa harap ng mesang puno ng pagkain pang Noche Buena, kundi sa mga evacuation centers, kasama ang ibang pamilyang kinailangang lumikas. Naging iba man po ang paghahanda at pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng mamamayan. At libo-libo man po sa ating kababayan ang nagawa nating maisalba. Ayon nga ho sa huling tala ng NDRRMC, may mahigit 300 katao na po ang nasawi Bagyong Pablo. Siyempre po, di tayo titigil sa pagbuo ng mga bagong sistema at mekanismo upang sa lalong madaling panahon, hindi lang natin basta napapababa ang bilang ng mga biktima ng trahedya. Ang target po siyempre natin, wala ng buhay na may buwis sa mga oras ng sakuna. Kasunod dito, hinikayat ang Pangulo mga kabataan na pairalim pa ang kakayahan ng lahat sa pagpapabot ng tulong sa nangangailangan. Hiniling na rin ang Pangulo na ngayong Kapaskuhan, sa halip na gumasto sa karangyaan, ipagkaloob na lamang itong tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Ang hiling ko lang po, lalo na't malapit ang Kapaskuhan, huwag po natin kaligtaan na mayroon pa rin mga pamilyang hindi paganap ang kasiyahan dahil sa Bagyong Pablo. Isama po natin sila sa ating mga dasal. Kung nagbabalik kayong gumimik kasama ang barkada sa Pasko, mas magiging makabuluhan ang inyong pagdiriwang kung sa halip na gastusin na pagsine, ibahagi na lang natin ito bilang damit, kumot o pagkain para sa mga nasalanta ng trahedya. Tanglawan natin ng pag-asa ang ating kapwa at tiyak na dobling ligaya ang hatid nito sa atin. Nauna na nga tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo naman ng gobyerno para sa rehabilitasyon at pagpapabot ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Pablo. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.